So ayan guys, welcome back to my YouTube channel, Francis Vlog. Ito yung part 2 ng radar plotting natin, radar plotting tutorial. So ayan, natapos na tayo sa CPA distance, CPA bearing, and CPA time. Ngayon, kukunin na natin yung target, true course, and target, true speed. Sana guys, naintindihan nyo yung relative motion na at true motion. Magkaiba yun ha. Meron akong video nun, panoorin nyo lang dito sa channel ko. Okay, para mas maintindihan nyo yung kung anong pinagkaiba ng relative motion at true course. 'Di ba? Ito na-discuss ko sa part 1, relative motion line lang 'yan. Hindi pa 'yun yung actual na tinatakbo ng barko. Ngayon ko pa lang ipa-plot yung true course at true speed. Okay? So panoorin niyo lang guys kung hindi niyo naintindihan yung true course, true motion at relative motion. Ngayon guys, paano natin makuha yung true course at true speed ng barko? Kailangan natin ng ruler. Ito. Since ito yung course natin guys, course, ang gagawin nyo lang, i-drag nyo lang itong course natin papuntang first plot or dito sa R, reciprocal. So kung papunta siya doon, dito mo siya sa baba. Okay? Hindi dito. So ibababa mo lang dito sa may R. So i-drag nyo lang papunta ng R. Make sure na pantay guys ha. So kaya gamit kayo ng triangle or parallel ruler. So yan. So ayan, gawa kayo ng line. Gawa na ako ng line. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin kung saan dito yung letter E. 'Di ba yung E is the origin of true motion vector. So, hanapin natin itong E towards our own ship course and speed. So, hanapin na, ang E kasi nandito lang yan dito sa somewhere dito sa line na to. So, para malaman natin, kailangan natin makuha yung distance ng E. So, ang meron lang tayo guys sa own ship course natin ay yung speed natin. So, gagamitin natin itong speed. Of course, meron na itong time, 6 minutes, 'di ba? Ginamit natin. So, hanapin natin yung distance. So, DST gamitin natin. D, to. Guys, kita nyo D. So, D equals speed times time. So, D, ang speed natin is 20 knots. 20 knots times yung time natin, 6 minutes. So, kinonvert natin into hour. So, naging siyang 0.1 hour. So, ngayon, 20 divided by, 20 times 0.1, meron kang 2 nautical miles. 2 nautical miles. Yung distance. So, ibig sabihin yung E natin ay 2 nautical miles dito. Okay? So, measure tayo ng 2 nautical miles. Ayan. And 2. Ayan. So, 2. From R. Ayan. Ito lang sa line 2. So, okay. So, nandito yung letter E natin. Okay? So, ngayon guys, ang true course at true speed ng target, 'di ba ang E and R, ito E, R. Itong E and R, E towards R, ito yung own ship course and speed natin. Ngayon, itong E towards M, E towards M, ito yung target, true speed, and true course. So, dyan natin makukuha. I-connect nyo lang yung E at M. Ayan. Connected na. Once na makonect mo siya, kukunin na natin yung course niya. So, gagawin natin, i-drag natin yan sa gitna. Ayan. Na-drag natin sa gitna. So, ibig sabihin, yung barko niya papunta dito. Okay, papunta doon. Galaw niya papunta doon, yung barko niya. Okay, so ang course niya is 280, 285, 67, 88. So, 288
ang true course ng target natin. So, 288. 288 to guys. Kailangan mo lang connect, tapos drag mo siya dito para makuha mo. Ngayon, kukunin natin yung target true speed niya. Okay? So, gamitin natin yung dati, speed, distance over time. So, measure tayo ulit ng distance ng E to M. So, distance siya ng E to M. Ilan? E to M. 2.5. 2.5 nautical miles. Again, gamitin natin yung 6 minutes. 0.1 hour. So, 2.5 divided by 0.1. Meron kang 25 knots. So, ibig sabihin yung target natin ay tumatakbo ng 25 knots. So, 25 knots. So, yun guys, yung true course at true speed ng target natin. Ayan. Alam nyo na. Okay? So, ito yung talagang mismong tinatakbo ng target natin. Papunta siya doon. Anong ibig sabihin nitong relative? So, habang tumatakbo tayo, habang tumatakbo yung barko, gawa ko ng sample. Ito, ayan. So, ganun yon. Papunta siyang ganito. Like that. Ganon. Nagigets nyo? Ganon. Ganon siya. I mean, papunta pala siya dito. Papunta siya dyan, pero mas ano tayo. Ganon. Basta ganyan. Panoorin nyo yung video ko guys. Yung relative motion at true motion para mas maintindihan nyo. Okay? So, nakuha na natin yung target true course at target true speed. Ngayon guys, ito na ang kukunin natin. Yung new course at new speed natin. Ang new course guys, ito yung bagong course ng barko natin para maiwasan natin itong target natin. For example, meron tayong mini-maintain na CPA. Ang CPA natin dito 2 miles, 'di ba? So for example lang guys merong mga company na ganyan may requirements sila about CPA. So for the sake of this discussion guys, sabihin natin 4 miles. Okay? So 2, 4. So sabihin natin 4 miles yung i-maintain nating CPA. Dapat 4 miles yung CPA distance natin from the target. Okay? So, ibig sabihin, kung 4 miles yung CPA natin, so before 4 miles, before 4 miles yung target natin, dapat maka-ano na tayo, maka-action na para maiwasan natin yung target natin. Sabihin natin kung 4 miles to, so mga here, 4.5 or somewhere 4.8 or 5 or 5 miles. Sabihin natin 5 miles natin, mag-action na tayo para hindi natin maabutan yung 4 miles na CPA. Okay? So, sabihin natin ito. So, 2, 4, sabihin natin 5. Here. So, ito. Dito pa lang yung target natin. Ito yung target natin. Nandito pa lang siya. Mag-action na tayo. Iiwasan na natin siya. Since, nandito siya sa starboard natin, tapos tayo ito, siya yung stand on, tayo yung give way. So, iiwas tayo sa kanya. Kasi siya yung stand on. Okay? Ayan. Nasa stand on siya. So, iwasan natin siya. So, mag-alter tayo ng course going to starboard. Okay? So, gawin tayo ng starboard. Ngayon, gagamitin natin dito tayo. Ito yung tinatawag na MX or point of execution. So, ang gagawin nyo lang guys, itong RML natin, ilalabas nyo lang dun sa 4 miles CPA. So, 2, 4, diba? 2, 4. So, ilalabas nyo lang yan dito sa 4 miles. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, point mo dito. Ilabas nyo lang. Ayan. Yun yung tinatawag nating new RML or the new relative motion line. Okay? So, ang gagawin natin yan kapag nagawa nyo na yung RML natin, guys, i-drag nyo lang ito sa M. Ngayon, pag napunta siya dyan, reciprocal ulit.
dyan. So, dito siya. Okay? So, dalhin nyo lang siya sa M. Ayan, M. Okay. Ayan. Ito yung M, diba? So, ito, dalhin nyo lang dito sa M. So, ayan na siya. Okay? Ngayon, para malaman natin kung saan tayo mag-alter or ilang course ang babaguhin natin or anong course yung alteran natin. Okay? So, ngayon gagawin natin oops, natanggal yung ano. Gagawa lang tayo ng arc from E. Ito, E. Sa on-shift natin, E. Tapos ito sa R. Ayan, gawa tayo ng arc. Tapos, kung mag-touch na siya dun sa tinatawag nating ARML or the Advanced Relative Motion Line. Ito pala guys, NRML, nilipat natin dito sa M, magiging ARML na siya. So, Advanced Relative Motion Line. So, E, guys, tapos R. Tapos, gawa lang tayo ng arc papunta dito sa starboard. Ganyan. Nakikita nyo guys, ganyan. So, dito. Yan, arc. Ganyan. Ayan. Nakikita nyo guys. Pakita ko sa inyo. Lang. Itong E. Ito E. Tapos R. Ganyan mo lang. Pag nag-touch na siya sa ARML, dyan na yan. Tapos, gawa ka ng line from E. Tapos dito sa touch niya, ayan, yan yung new course to steer natin. Para malaman natin, ayan, kunin mo yan. Tapos, i-drag mo lang sa taas, ay drag mo lang dito sa gitna. Ayan. Dito. Paka-drag mo, kunin mo na. So, meron kang 0403. 0403. Tingnan nyo guys ha. Ito. Tapos lagyan mo dito sa gitna. Wait. Ayan. Gitna. Ayan. Sabihin natin 0403. So, 043. Okay. So, new course, 043 degrees. So, ibig sabihin guys, from 000 degrees, mag-alter course tayo ng 043 degrees para maiwasan natin yung barko at para yung CPA niya ay nasa 4 nautical miles from our ship. Para ma-maintain natin yung 4 nautical miles CPA. So, yung 4 nautical miles CPA guys, napakalayo pa yan in actual. Pero, for the sake of this discussion, at ito yung lumabas dito, yun yung gagamitin natin. For just a methodology, para maalam ninyo kung paano yung method ng pagpa-plotting natin. Okay? So, kadalasan guys, yung mga CPA na mini-maintain is 2 miles. Pero, for this discussion, gamitin natin yung 4 miles. Okay? So next guys, hanapin natin yung new speed. Bakit may new speed guys? For example, hindi ka pwedeng mag-alter ng course. Dahil for example, merong mababaw sa starboard mo o kaya may target ka pa sa starboard mo. So hindi ka makakapag-alter course ng ganyang kalaki. O kaya naman merong, alam mo yun, may mga shallow water o kaya may target ka pa. So hindi ka pa kapag-alter course ng starboard. So ang gagawin mo na lang is magre-reduce ka ng speed. So paano mo malalaman ilang speed bang i-reduce mo para makapag-iwas ka dun sa target mo at ma-maintain mo pa rin yung CPA na 4 nautical miles. Okay? So, ganito lang yun guys. Nakikita nyo itong E tapos R. Itong nag-cross na, itong cross na ARML from here. Ayan. I-measure mo lang siya. Kukunin mo yung distance. Measure mo lang. Oops, pangit talaga nitong divider ko. Ito, measure mo siya, yung distance niya. Kung saan nag-cross yung ARML. Tapos, kunin mo siya dito. 1.5 yung distance. So, computein natin. So, speed.
distance 1.5 divided by ilan? So 0.1 ulit. So meron tayong 1.5 divided by 0.1. So 15 knots. So ibig sabihin guys, from 20 knots, 15 knots yung dapat natin takbuhin. So ibig sabihin from 20 knots, 15 knots na lang yung speed mo para maiwasan mo yung barko na target mo. At least ma-maintain mo pa din yung 4 miles na CPA mo. Okay? So, naintindihan guys, napakadali lang ng ng discussion natin ng radar plotting tutorial ko. So, ito lang guys gagawin nyo. Unang-una yung CPA, alam mo na yung R, first plot R, and second plot M, RML, the CPA, this CPA distance, CPA distance, and of course, yung course natin, ilagay mo lang sa letter R para makuha mo yung letter E, and then connect mo yung E and M para makuha mo yung true course at true speed ng target. And para sa maintaining ng CPA natin, itong CPA RML, i-drag mo lang sa desired CPA na gusto mo or company policy nyo. Sabihin natin 4 miles dito, kaya dito ko siya nilagay. So, yun yung new RML. Pag meron ka ng new RML, dahil mo siya sa M, guhit ka. Pag nag-cross na yan, yung E and R, gawa ka ng arc, tapos mag-touch siya sa ARML, tapos connect mo lang siya, yun yung new course to steer natin para iwasan yung barko. Tapos ito naman E, tsaka dito, yun yung kunin mo yung distance para makuha natin yung new speed na gagamitin ng barko natin para maiwasan yung target. Okay? So, sana guys naintindihan nyo. Pero meron kayong question or clarification, and of course, pag may correction kayo guys, no problem. Sorry, minadali ko lang to kasi may work din ako. Pag may mali ako guys na nasabi or kaya na ano ko dito, sabihin nyo lang sa akin and I will reply you as soon as I am available. Comment, suggestion na do not hesitate. Comment lang kayo sa comment section. Pag-usapan natin yan. Tapos kung meron kayong mga gustong malaman, sabihin nyo lang, comment nyo lang. Okay, so thank you so much. And guys, do not forget to subscribe and like. And of course, hit the notification bell para updated kayo sa mga videong tulad nito. Okay? Thank you. Bye-bye.